tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. 4 na katao ang napatay sa serye ng mga pag-atake ng puwersang Israeli sa timog na bahagi ng Lebanon, partikular sa Nabatye. Ang trahedyang ito ay naganap sa gitna ng nagpapatuloy at lubhang sensitibong negosasyon para sa isang tigil putukan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Agad na naging sentro ng pandaigdigang atensyon ang rehiyon dahil sa biglaang muling paglamay ng matinding karahasan sa kabila ng diplomatikong hakbang. Ayon sa ulat ng National News Agency ng Lebanon, naglunsad ng magkakahiwalay na drone attack ang militar ng Israel na tumarget sa 2 sasakyan sa bayan ng Mayfadon. Bukod dito, isang ikatlong sasakyan din ang pinasabog sa kalapit na nayon ng Shokin. Ang mga pag-ataking ito ay nagdulot ng matinding pangamba sa mga mamamayan at muling nagpalala sa tensyon sa mga karatig lugar na kasalukuyang sinusubukan pa lamang na bumangon. Naganap ang mga marahas na insidenteng ito habang sinusubukan ng mga diplomatiko na isalba ang isang marupok na kasunduan. Sa buong proseso ng negosasyon sa pagitan ng Washington at Tehran, paulit-ulit na binigyang diin ng mga opisyal ng Iran na hindi sila papayag sa anumang kasunduan kung hindi ganap na ititigil ng Israel ang kanilang mga opensiba at operasyong militar laban sa soberanya at mamamayan ng Lebanon sa lahat ng panig. Bagamat hindi pa inilalabas sa publiko ang buong detalye ng kasunduan, inihayag ng punong ministro ng Pakistan na siyang tumatayong tagapamagitan sa hidwaan na kasama sa kasunduan ang mabilisang pagpapatigil sa lahat ng operasyong militar sa lahat ng larangan, kabilang na ang labanan sa Lebanon. Ang pahayag na ito ay nagbigay sana ng pag-asa, subalit mabilis itong nabulabog dahil sa mga bagong pag-atake ng mga puwersang Israeli. Mariing binigyang diin ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi na ang patuloy na pananakop ng Israel sa Timog Lebanon ay isang direktang paglabag sa kasunduan. Ayon sa kaniya, hanggat hindi ganap na iniaatras ng Israel ang kanilang mga sundalo mula sa mga teritoryong kanilang sinakop sa kasalukuyang digmaan, hindi kailanman masasabing natapos na ang labanan at hindi makakamit ang tunay at pangmatagalang kapayapaan sa rehiyon. Nagbabala rin ng Khatam al-Anbiya Central Headquarters, ang pinakamataas na magkasanib na pamunuan ng militar ng Iran, na dapat asahan ng Israel ang isang matinding tugon mula sa kanilang sandatahang luwas kung hindi nito ganap na ititigil ang mga pag-atake sa Timog Lebanon. Ang banta ng direktang komprontasyon ay nagpapakita lamang kung gaano kalapit ang buong rehiyon sa isang mas malawak at mas mapangwasak na digmaang panrehiyon. Sa isang mahalagang pag-uusap sa telepono, hiniling ni Mohammad Bagher Ghalibaf, ang nangungunang negosyador ng Iran kay Nabi Berri na siyang speaker ng Parlamento ng Lebanon, na pilitin ng Estados Unidos ang Israel na wakasan ang digmaan. Kasama sa mga hininging aksyon ang pagpapatigil sa demolisyon ng mga tahanan ng mga sibilyan at ang agarang pag-alis ng mga tropang Israeli sa lahat ng nasakop na lupain ng bansang Lebanon. Sa kabilang banda, walang palatandaan ng pag-atras ang panig ng Israel sa kanilang kasalukuyang mga posisyon. Sa katunayan, ilang sandali lamang matapos ihayag ang tungkol sa posibleng kasunduan sa pagitan ng Amerika at Iran, nagpahayag si Prime Minister Benjamin Netanyahu na ipagpapatuloy ng Israel ang kanilang presensya at pananakop sa Timog Lebanon. Ang deklarasyong ito ay lalong nagpagulo sa takbo ng mga diplomatikong talakayan. Samantala, iniulat ng Reuters na nakatanggap ang grupong Hezbollah ng katiyakan mula sa pamahalaan ng Iran na hihilingin ng Tehran ang ganap na pag-atras ng mga sundalong Israeli mula sa Lebanon sa susunod na yugto ng kanilang pakikipag-usap sa Estados Unidos. Ang suportang ito ay itinuturing ng marami na krusyal para sa pagpapanatili ng posisyon ng mga rebeldeng grupo ng bansa laban sa patuloy na pananalakay ng hukbong sandatahan ng Israel. Habang nagaganap ang mga matataas na negosasyong ito, bumalik ang mga residente ng Nabatye upang suriin ang kanilang mga ari-arian, ngunit labis na pesimismo at kawalan ng pag-asa ang nangingibabaw sa kanila. Ayon sa residenteng si Mohammed Nasser sa panayam ng Al Jazeera, ang hidwaang ito sa Israel ay ilang dekada na ang tagal at hindi kailanman mapagkakatiwalaan ang kalaban, kaya hindi sila kailanman makakaramdam ng ligtas dito. Ibinahagi naman ng isa pang residente na si Hossein Badreddin na sinusubukan ng hukbong Israeli na muling sakupin ang mga posisyong hawak nila noong panahon ng kanilang pananakop sa Timog Lebanon noong dekada 90.
Gayunpaman, ayon sa kaniya, patuloy silang hinaharangan ng lokal na puwera ng paglaban upang hindi magtagumpay ang muling pananakop na ito na magduduot lamang ng higit pang matinding pagdurusa sa mga mamamayan. Mula nang muling sumiklab ang matitinding labanan noong 2 Marso, umakyat na sa hindi bababa sa 3,826 na katao ang napatay dahil sa mga pag-atake ng Israel sa Lebanon. Bukod dito, mahigit 11,851 naman ang naitalang sugatan ayon sa pinakahuling ulat na inilabas ng Kagawaran ng Kalusugan ng Lebanon sa gitna ng lumalalang makataong krisis na ito. Ang patuloy na pagtaas ng biktima ay nagpapakita ng matinding makataong krisis na nararanasan sa rehiyon. Ang bawat pag-atake ng drone at artilerya ay nagiiwan ng malalim na sugat sa komunidad, habang ang mga ospital ay hirap na ring tugunan ang dagsa ng mga sugatan dahil sa kakulangan sa supply ng gamot at pasilidad na lalo pang pinalalala ng patuloy na blokade at pinsala sa mga pangunahing infrastruktura ng bansa. Ang Nabateye na siyang pangunahing sentro ng pamahalaan at ekonomiya sa Timog Lebanon ay paulit-ulit na nagiging target ng mga pambobomba. Ang estratehikong lokasyon nito ang dahilan kung bakit ito laging pinupuntirya ng militar ng Israel na nagreresulta sa malawakang pagkasira ng mga tirahan, mga negosyo at mga pampublikong gusali na nagpapadilim sa kinabukasan ng mga pamilyang umaasa pa rin sa tunay na kapayapaan. Ang isyu ng demolisyon ng mga bahay at sapilitang pagpapalikas sa mga sibilyan ay naging isa sa mga pinakamalaking usapin sa mga pandaigdigang talakayan. Maraming pamilya ang nawala ng masisilungan sa loob lamang ng isang iglap, at ang kawalan ng katiyakan kung kailan sila makakabalik sa kanilang mga lupain ay nagiging sanhi ng matinding trauma at kawalan ng tiwala sa anumang ipinapangakong tigil putukan ng mga bansa. Sa likod ng mga saradong pinto, ang diplomatikong pakikibaka sa pagitan ng Estados Unidos at Iran ay patuloy na sumusubok sa limitasyon ng bawat panig. Habang sinusubukan ng Washington na balansehin ang suporta nito sa Israel at ang pangangailangang iwasan ng isang malawakang digmaang panrehiyon, pinapanatili naman ng Tehran ang matatag na suporta nito sa mga kaalyadong grupo sa buong rehiyon ng Gitnang Silangan. Maraming bansa sa buong mundo ang nagpahayag na ng matinding pangamba sa posibleng ganap na pagkabigo ng kasunduang ito. Nagbabala ang mga eksperto na kung tuluyang guguho ang negosasyon, maaaring makakita ang mundo ng mas malawak na labanan na hindi lamang magpapahirap sa gitnang silangan kundi magdudulot din ng matinding epekto sa pandaigdigang ekonomiya, partikular na sa supply at presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado. Ang kasaysayan ng labanan sa pagitan ng Israel at Lebanon ay puno ng mga hindi natupad na pangako at mga naudlot na kasunduan. Mula pa noong nakaraang mga dekada, ang Timog Lebanon ay palagi nang naging larangan ng digmaan kung saan ang mga sibilyan ang palaging nagbabayad ng pinakamataas na halaga. Ang kasalukuyang sitwasyon ay tila pag-uulit lamang ng madilim na nakaraan na ayaw ng balikan pa ng mga mamamayan. Sa pagtatapos ng araw, ang tanong na nananatili sa isip ng marami ay kung mayroon pa nga bang puwang ang diplomasya sa gitna ng lumalalang karahasan. Habang ang mga pinuno ay nagpapalitan ng mga banta at ang mga bomba ay patuloy na bumabagsak, ang pag-asa para sa isang tunay at permanenteng kapayapaan ay tila unti-unting naglalaho na nagiiwan sa mga ordinaryong mamamayan sa gitna ng walang katapusang takot at kapighatian. Patuloy naming babantayan ang mga susunod na kaganapan sa Lebanon at ang takbo ng mga negosasyon sa pagitan ng mga makapangyarihang bansa. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita at pagsusuri dito sa aming programa. Ako ang inyong tagapagbalita, nag-uulat ng mga makatotohanang impormasyon mula sa iba't ibang panig ng mundo. Maraming salamat.